maraming salamat po sa pagdalo sa aming telemodule. Ang pamagat po ng ating event ngayon ay Dial a Nurse Telecalls for Essential Nursing Support. Ako po si Mary Rose Sabigan. At ako naman po si Tani Veses Pinto. Kami po ang mga tagapagsalita ngayong araw na magbibigay ng dagdag kaalaman para sa inyo. Pero bago po magsimula ang lahat, meron tayong mga dapat tandaan para mas maging successful ang session na to. Unang-una po dyan ay dapat magbihis ng maayos para komportable habang nakikinig. Pangalawa, i-mute ang mikropono para makaiwas sa ingay na nanggagaling sa paligid. At pangatlo, i-on ang camera kung kaya para magpakita ng atensyon sa mga kasamahan. Thank you, partner. Pang-apat, makipag-participate hanggat maaari. Pang-lima, maging present at focus. At panghuli naman ay gamitin ang chat box kung may tanong or kung nahihiyang magsalita. Ayun, Dan. Thank you. Pero para saan nga ba tong session na to? So, sa session na to, una ay para maunawaan ang kahalagahan ng telecall sa kalusugan ng nakatatanda. Pangalawa ay para sa matutunan ng wastong paraan ng pag-aalaga sa sugat, pag-inom ng gamot, at pagbantay sa kalusugan. Bukod pa doon, layunin din ng sesyon na to ang maging malinaw ang papel ng telenursing at maalis ang mga maling akala tungkol dito. At panghuli, para itaguyod ang telecall system bilang ligtas at madaling paraan ng paghingi ng gabay. Tara na, partner, simulan na natin. So para sa icebreaker natin, nako, excited na ako dito. Ito ang tinatawag na totoo o chismis! Ano ba yan, partner? Paano ba yung gawin? Dali lang yan, partner. Magbibigay lang ako ng mga health statements and sasagutin natin to kung totoo, thumbs up, o chismis kung thumbs down. O, alam naman natin kapag salitang chismis, diba, partner? Haka-haka lang! Yeah. Or chismis, hindi yan totoo, okay? Sige. Exciting, partner, ha? Let's go! Okay, let's start. Para sa unang health statement, mas okay ang herbal kaysa maintenance na gamot. Ano to, partner? Sa tingin mo, totoo o chismis? Feeling ko, isasagot dyan ng lola ko. Totoo yan. Kasi mahilig yan sa mga herbal medicine eh. Pero ang tanong kasi dito, mas okay ba ang herbal o ang maintenance sa gamot? So, ano kaya sa tingin natin? Sa tingin mo, partner, ikaw, ano ba? Yung lola mo ba? Naniniwala sa mga ganyan? Feeling ko, ang magiging sagot ng lola ko dyan, chismis. Chismis. Kasi, yung lola ko sumusunod yun sa kung ano yung sasabihin sa kanya or ibibigay ng doktor. So, tingnan natin. Ano nga bang tamang sagot? Totoo kaya o chismis? Okay. So, piliin na lang natin yung sagot mo, Mary, yung totoo. Tignan natin kung totoo nga ba yan. Ay, mali. Mali! Okay, ang tamang sagot dito, Mary, ay chismis. Okay, chismis lang yan. Hindi yan totoo kasi ang herbal na gamot ay hindi mas okay na gamot sa maintenance. Kasi kung ano yung kailangan mo, yun yung para sa'yo, yung maintenance sa gamot. So kung anong ibigay ng doktor o anong prescribe ng doktor, yun yung akma para sa kalusugan natin. Okay? Ganun pala yun, partner. Next naman, please. Okay, yung pangalawa natin is pwede kong linisin ang sugat gamit ang tubig at sabon. Totoo o chismis? Okay. Sa tingin ko, sagot dyan, totoo. Kasi, diba, tinuturo naman sa atin na dapat kapag nabuhugas tayo, kapag meron tayong sugat, dapat nililinis agad natin to. So, I think, magiging sagot ng lola ko dyan, totoo yan. Tingin ko din, totoo. Oy, yung mga nagsasagot sa chat box natin, feeling din nila, totoo. Tingnan nga natin. Ayun! Partner, totoo nga. Totoo. Pwedeng linisin ang sugat gamit ang tubig at sabon. Okay. Next nating health statement. Hindi na kailangan ng ehersisyo kapag matanda na. So, ano ba ito? Totoo o chismis? Di na ba kailangan mag-exercise kapag matanda na? Feeling ko, partner, chismis yan. Hindi yan totoo? Chismis?
Feeling ko din, actually. Kasi, may mga nakita ko mga kahit na nasa edad na, nagzo-zoom ko pa yan eh. Di ba? Oo, ang lalakas pa eh. Umaga sa plaza. So, I think ang sagot dyan, chismis. Ano nga bang tamang sagot? Ayun, yun ang tamang sagot. Chismis. Yes, chismis lang yan. Kasi kailangan natin mag-ehersisyo pa rin kahit matanda na tayo. Alam mo yun, maganda yun na kahit matanda na tayo, kahit na galing tayo sa trabaho, maganda may panahon pa rin tayo mag-ehersisyo. Kahit ilang edad pa yan, di ba? Kahit matanda na yan, kayang-kaya pa Yes, yan. partner. Kahit yung mga minimal activities lang, no? Oo, totoo. Kayo po kaya, Ma'am Rosalinda, sa tingin niyo po ba, mas maganda na nag-ehersisyo tayo kahit matanda na? Totoo daw, sabi ng ating mga nasa chat box eh. Okay, let's now proceed to the next question. Ano may next question natin, partner? Okay, sabi dito kapag hindi ko nararamdaman ng sakit, hindi ko na kailangan inumin yung maintenance ko. Tingin mo, partner, totoo ba yun o chismis? Kapag hindi ko nararamdaman ng sakit, feeling ko chismis yan. Feeling ko din, partner, chismis lang yan eh, no? Kasi partner, nakita ko dati yung lola ko, iniinom pa rin naman niya eh, yung maintenance niya kahit okay naman siya. So, feeling ko, lang yan, chismis lang yan. Tingnan nga natin kung tama. Ayun, partner, chismis siya. Yes. Okay. Chismis lang yan kasi kahit may hindi na tayo nakakaramdam ng sakit o hindi na tayo naiilo, hindi na tayo mataas ang BP natin, kailangan inumin pa rin natin yung maintenance natin kasi binigyan sa atin ng doktor at dapat sundin natin yan hanggang matapos yung sinabi ng doktor kung hanggang kailan yan. Yes, partner. Tama ka dyan. And next. Okay, for the last one naman, pwede akong tumawag sa nurse kung may tanong ako tungkol sa aking kalusugan. Totoo ba yan o chismis? Hindi mo dapat sa doktor lang, partner. Tingin ko chismis yan, partner. Chismis? Sige, tingnan natin kung chismis yan. Ayun, partner, mali. Mali ang chismis. Kasi, totoo yan. Pwede kang tumawag sa nurse kung may tanong ka patungkol sa iyong kalusugan. So, kung may tanong ka or kunwari may hindi malinaw sa'yo, ang tamang sagot niyan ay totoo. Pwede kang tumawag. At isa na to sa program na gagawin natin. Okay? Oo, pwede pala yun, partner. Okay, simulan mo na yung partner. So, ang programa natin ngayon is ang telenursing. So, ano nga ba yung telenursing? Ang telenursing ay isang paraan ng pagbibigay ng gabay sa pangangalaga ng kalusugan gamit ang telepono o internet. Para tong health hotline kung saan maaaring makausap yung mga nurse kahit nasa bahay lang. Okay. So, sinabi mo na kung anong telenursing. Ano nga bang may dudulot sa atin ito? Or anong benepisyo ng telenursing? Unang-una dyan ay mas madaling makakakuha ng tamang impormasyon. Pangalawa, ito ay pwede natin gamitin sa paggabay sa pagsunod sa gamutan. At panghuli, pagpapalakas ng kalayaan at kumpiyansa sa sarili. Okay? At dito naman, partner, yung mga serbisyong hatid ng telecall. Unang-una dyan is yung medication adherence o ang wastong pagsunod sa gamot. So, kapag gagawin natin yan, partner, kailangan natin tandaan ang gamot or GAMOT. Hindi ba nakakalito yung partner kapag ang dami-dami kong iinoming gamot sa isang araw? Let's say, ang iniinom ko ay 3 gamot or 4 na gamot. Paano ko ba maaayos yan or paano ko malalaman yung pagkakasunod-sunod niyan? Partner, ganito yan. Una, kailangan natin gumamit or ang letter G. So, kailangan natin gumamit ng alarm or paalala. Pwede nating isulat, i-take notes para matandaan na natin na oras na para uminom ng gamot. Sunod is A, alamin. Alamin kung paano o kailan iinumin. So, meron po kasi mga gamot na iniinom bago kumain or pagkatapos kumain. So, para makasigurado tayo
alamin kung kailan tayo dapat uminom ng gamot. At para makasigurado, kailangan natin magtanong. Kung may hindi tayo naiintindihan, kailangan natin magtanong sa nurse or sa doktor man yan para makasigurado tayo. Next is obserbahan ang katawan. So kapag uminom tayo ng gamot, kailangan nating tingnan kung may mga side effects ba yan, at kung meron man, kailangan natin tawagan ng doktor natin. And partner, is tapusin ang reseta. So, halimbawa binigay ng doktor pang 1 week na gamot. So, kailangan nating tapusin yun, partner, ng 1 week. Hindi natin kailangan, porket nawala na yung sakit na nararamdaman natin, is hindi na tayo iinom ng gamot. Diba, partner? O, yung galing mo dyan, partner. Actually, ngayon, okay, alam ko na. Tatandaan ko lang pala yung GAMOT. Sakto pala, gamot. Tatandaan ko lang yon. Una, gumamit ako ng alarm, tama ba? Tas, yes, partner. Alamin ko kung kailan or paano inumin. Hello po kay Ma'am Kauri. Gagyola, hello po. Magandang hapon po. Okay, pangatlo, no? Pagtanong or kung may di maintindihan. So, pang-apat, obserbahan, no? Pero kita kayo dito. At panghuli, tapusin ang reseta. Okay, next. Okay, partner. Ngayon, andito na tayo sa sunod na sakop ng serbisyong hatid ng Telecom. Yung pangalawa, which is yung basic wound care or yung wastong pag-alaga ng sugat. Okay, kasi importante yan eh. Lalo na kung nasa bahay tayo, paano nga ba natin lilinisin or ano yung mga dapat natin gawin kapag nasugatan tayo. So, panoorin muna natin to bilang gabay sa basic wound care. Tandaan, kapag hindi tumitigil ang pagdurugo o kaya ay mayroong foreign object sa sugat, maaaring kailangan yung tumawag ng emergency medical services, kagaya ng 911 UNTV. Pero pag tumigil naman ang bleeding at walang kahit anong bagay na nasa sugat, ito ang inyong maaaring gawin. Kung marumi ang sugat, hugasan ito sa running water. Pwede rin itong punasan gamit ang alcohol-free wipes. Tuyuin ito gamit ang malinis na gauze swab at pagkatapos ay takpan ng sterile gauze. Itaas ito sa level na mas mataas sa puso. Iwasang hawakan mismo ang sugat. At time to time, laging linisin ang paligid ng sugat upang hindi magkaroon ng impeksyon. Kung wala namang ibang medical condition ang pasyente, kagaya ng diabetes, dapat ay kusang gagaling ang sugat basta laging nililinis at tinatakpan ng gasa ang sugat upang matuyo. Tandaan, ito ang mahalagang maitulong sa isang biktima na may sugat. Control bleeding. Mahalagang matigil ang pagdurugo. Kapag hindi ito tumitigil, tumawag agad ng emergency medical services. Minimize infection. Hugasan ang sugat at tiyaking malinis ang paligid ng sugat. Palaging takpan ng gasa habang pinapagaling pa ang sugat. Ayan. So, ulitin lang po natin ha kung anong sinabi po dito. So, tandaan natin. Gaya nga po ng sabi doon sa proper wound care, number 1, hugasan muna natin ang sugat gamit ang malinis na tubig at sabon. Pangalawa ay maglagay ng ointment na inirekomenda ng doktor. Pangatlo ay takpan natin ang sugat natin kung kinakailangan. So, pwede tayong gumamit dyan ng clean na gauze, okay, o gasa pag tinakpan natin. Tapos, bantayan natin yung sugat at magpakonsulto agad kung may pamumula, nana o lagnat, okay? At panghuli, iwasan natin kutkutin o yung kamutin yung sugat para mabilis na gumaling yung sugat at maiwasan natin yung infection, okay, partner? Yes, partner. Okay. Para sa panghuling sakop na hatid ng Telecol, okay? Ito na yung general health education o
o yung tinatawag nating edukasyong pangkalusugan na 7 healthy habits, okay? 7 healthy habits para sa Pilipinas. Hello, baka ma-stroke, like, bike, jump rope. I'm so good. Pahinan sa dapat balansa. Tinggang Pinoy, marami, very habit. Isa sa 7 healthy habits. Sundo na nahin ang manggo. Get vaccinated. Self-care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan sa healthy Pilipinas. Oh, di ba, partner? Ganda, no? Grabe, partner, ang galing. Okay, para sa Healthy Pilipinas, isinusulong ng DOH ang 7 healthy habits na dapat nating tandaan. Unang-una dyan, partner, yung move more, eat right. So, ang sinasabi dito, magkaroon tayo or mag-adopt tayo sa Pinggang Pinoy. Ano nga ba yung Pinggang Pinoy? Ito yung may go, grow, glow doon sa ating mga plato or kapag kainan, okay? Mag-provide tayo ng mga go foods, okay? Yung mga source of energy. And grow foods, including mga fish or mga poultry. Then sa glow foods, maglagay din tayo ng gulay at mag-incorporate tayo ng prutas. Ano pa ba yung mga kailangan natin gawin sa health? 7 healthy habits, partner. Next dyan is yung be clean and live sustainability. So, sustainably. So, partner, kailangan malinis tayo sa kapaligiran natin para hindi tayo magkaroon or mahawa sa mga sakit sa kapaligiran natin. And also, kasama dyan, partner, is yung kumain nga ng healthy na mga foods. Yung mga organic ba yan, partner? Yes, partner. Iwasan natin yung mga fast food, yung mga processed foods. Okay. Kasunod niyan, partner, tinatangkilik din na dapat maging vaccinated or lahat tayo ay magtangkilik ng vaccine, okay? So, mapupuntahan natin yan sa mga health centers. So, dyan pwede tayo magpa-vaccine. So, mga example ng vaccines na available, okay? So, next, partner. Next is don't smoke, lessen alcohol, or say no to drugs. So, syempre, partner, alam naman natin na makakasama sa kalusugan natin yung mga paninigarilyo at pag-inom ng alak. So, hanggat maaari po kailangan natin bawasan or pagbawalan yung sarili natin na gawin yung mga bagay. Totoo, partner. Ang kasunod niyan is care for yourself and care for others. So maganda na bukod sa alagaan natin sarili natin, pwede rin tayong makipaghalubilo sa labas ng komunidad natin. Lumabas tayo ng bahay, makipag-usap tayo, mag-enjoy kahit paminsan-minsan, di ba, partner? Yes, Hindi na rin partner. masama yan. Oo nga, partner. Dagdag memories din yan. Oo, totoo. Next is do no harm and put safety first. So, kasama dyan, syempre, partner, is yung paninigurado na yung kapaligiran natin is walang yung mga pwedeng makatapilok sa atin. So, partner, masakit matapilok. So, Oo. as much as possible, yung dadaanan natin is maayos at syempre, hindi tayo matutumba. Thank you doon, partner. Totoong-totoo yan. So, yung mga bagay na pwede nating iwasan or alam natin na makakapagpahamak sa atin, gawin na natin yan. So, yung mga tulad ng pagbukas ng ilaw sa gabi, yan, gawin natin yan, partner, ha? Delikadong Kaya nga, partner, masakit eh. Masakit ba? Okay. Okay. At sa huling segment ng ating sigla, telenursing, so, andito yung mga available na contact at schedule na pwede nating tawagan or puntahan. So, unang-una na dyan, partner, is yung Calabash Health Center. Malapit lang po yan. Located po yan sa 2111 Sobriedad Street, Sampaloc, Manila, sa Metro Manila. At kung i-contact nyo po sila, pwede po through email. So, andyan po yung Calabash Health Center 04@gmail.com. So, pwede nyo po silang i-message or gumawa ng email kung meron po kayong mga concern sa kanila. Then next naman po niyan is yung Hospital ng Sampaloc, which is located po sa 677 General Geronimo Street, corner Carola Street, Sampaloc, Manila. And ang number na available po nila, itong telephone number po nila na 028749-0224 or ang kanilang contact number na 0960-588-9068.
And lastly, meron po tayo sa nursing team. So, pwede nyo pong tawagan yung number na yan, yung 0965-681-2029 tuwing Lunes or hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Yung po ay kung may mga tanong po kayo sa regarding po sa health education o yung part po ng mga in-explain po namin about sa medication adherence, about sa proper wound care at sa general health education. Malinaw ba, partner? Ako, Malinaw ba? partner, thank you very much. Ngayon ka lang nalaman yung mga number na yan, ha? Yes, Pwede yes. pala yung tawagan. And ipoprovide po namin yun mamaya sa mga respective GC or magpo-provide po kami ng format niyan or ng pinaka-copies niyan, okay? Nice one, partner. So may mga katanungan po ba kayo sa mga audience po natin dyan? Opo, may mga gusto po ba kayong linawin? Opo. Mga naguluhan? Or raise hands, okay? Huwag po mahiyang mag-chat sa ating chat box. Opo. Baka may hindi po malinaw sa inyo. Ikaw ba, partner, may hindi ba malinaw sa'yo doon kanina sa presentation natin? Or ano ba yung nagustuhan mo doon kanina sa ginawa nating presentation? Partner, gustong-gusto ko doon yung wound care eh. Kasi syempre, 'di ba? Lalo na kapag na may nangyari sa iyo tapos mag-isa ka lang at kailangan mong linisan sa bahay. Oo, So napakaganda niyan, Ako, partner. partner, nagustuhan ko yung in-explain mo yung gamot, yung GAMOT. Ay, oo. Uwitin mo doon, gamot. Grabe. Oo, uwitin mo doon kasi tama, kailangan natin gumamit ng mga ganong paalala. Kasi tandaan po natin ang pagsunod sa gabay ng gamot, malaking tulong po yan. Kasi dyan po may iwasan po natin yung mga sakit. At partner, hindi mo alam, makakatipid ka rin nun. Kasi hindi mo na kailangan bumili ng gamot na paulit-ulit kung sumusunod tayo. Tama partner, no? Kasi kapag bumili ka ng gamot tapos di mo naman iinumin, 'di ba? Babalik lang din yung nararamdaman natin. Totoo, partner. Pero mukha namang wala na silang tanong and mag-proceed na tayo, okay? Marami pong salamat. At start na po ulit ang panibagong sesyon. Thank you very much. Ako po si Danny Vesas Pinto. At ako naman po si Mary